bayan. Oras sa buong kapuluan, 4 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Matapos ang katiting na rollback, magkakaroon muli ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng oil firms, 160 ang taas kada litro ng gasolina, 110 kada litro ng diesel at 105 kada litro ng kerosene. Ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa world market. Patatandaan na 2 beses pa lamang nag-rollback ngayong taon. Ang una ay January 2nd at ang ikalawa ay noong nakaraang linggo lamang. Samantala, meron pong sunog sa Caloocan pero sinasabing ito'y naapula na. Ang detalye, ibalita mo RH27 Noche Kakas. Andy, naapula na itong sunog na sumiklab dito sa Dalanghita Street, Barangay 178, Tamarin, sa lungsod ng Caloocan. 10:30 ngayong gabi, Andy, nang ideklarang flat out ng ang sunog ng Caloocan City Bureau of Fire Protection. Tumagal lamang ng ilang minuto ang sunog na naitala sa unang alarma. Patuloy ang investigasyon sa sumiklab na residential area. Ito na ang ikatatlo na naitalang sunog ngayong gabi sa Metro Manila. Una ang vehicular fire sa Valenzuela, residential area naman sa Quezon City, at ang pangatlo sa Caloocan. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Chika Kasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat magkaroon ng sariling justice system ang Philippine National Police para sa mga pasaway na tauhan nito. Ito ang minungkahi ni Antipolo City 2nd District Representative Congressman Romeo Acop kasunod ng 10 pulis na sinibak sa pwesto dahil sa umunoy iligal na pag-aresto sa 4 na Chinese nationals sa Parañaque City noong nakaraang taon. Ayon kay Acop, maraming opisyal na nasa taas ng chain of command ang hindi nagagawa ang kanilang obligasyon na disiplinahin ang kanilang mga nasasakupan. Iminungkahi ni Acop na maaring i-adapt ng PNP ang ginagawa sa Philippine Coast Guard at sa Armed Forces of the Philippines kung saan may kakayahang magpato ng penalty ang commander sa mga tauhan nitong nagloloko. Sa kabilang dako naman, mas mainam ang pagpapataw ng community service sa mga mahuhuling nagkakalat kaysa pagmultahin ang mga ito. Ito ang sinabi ni Local Government Secretary Benhar Abalos sa paglulunsad ng Barkada Clean-up Drive sa Mandaluyong City. Sabi ni Abalos, mas maiengganyo mga taong maging responsable sa kanilang mga basura. Nanawagan naman ng kalihim sa lahat ng LGU na tumugon sa mandato ng kalinisan program na inilunsad ng Administrasyong Marcos sa pamagitan ng pagsasagawa ng clean-up drive. Mula sa DCRH News Center, ako naman Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa buong kapuluan, ganap ng 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Nagsalang ng sariling resolution of both houses ang Kamara de Representantes para talakayin nito ang pag-amyenda ng mga economic provisions ng 1987 Constitution bilang kabahagi ng Constituent Assembly kasabay ng Senado. Ito ay kalintulad ng RBH 6 ng Senado na layuning amyendahan lamang ang ilang economic provision ng Konstitusyon at hindi sakop ang political provisions na inihain ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez at Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe bago magsimula ang sesyon sa plenaryo kahapon. Sinabi ni Dalipe na sinundan nila ang ginawa ng Senado sa paghain nila ng RBH 7 para mapalawak ang diskusyon ng constitutional reforms at gawin ito ng dalawang chamber bilang Constituent Assembly. Inaasahan nila na mapapabilis ang pag-aproba nito dahil walang pagkakaiba ang nilalaman ng RBH 7 sa RBH 6 ng Senado na nakatuon sa pagbabago sa tatlong pangunahing lugar: pambansang kayamanan at ekonomiya, edukasyon, agham at teknolohiya, sining, kultura at palakasan at pangkalahatang probisyon. Ang mahalagang pagbabago na ito ay naglalayong payagan ang mas malaking partisipasyon ng mga dayuhang puhunan sa ilang piling sektor sa ilalim ng reguladong kondisyon. Ayon naman kay Suarez, binigyan din ng resolusyon ang kahalagaan ng pag-adapt ng mga patakarang pang-ekonomiya ng Pilipinas batay sa kasalukuyang tanawin ng mundo nang hindi isinasakripisyo ang patakarang Pilipino First na naging gabay sa pag-unlad ng bansa. Samantala, balita mula sa labas ng himpilan, lalaking pinaghahanap sa kasong attempted homicide na aresto sa Bacoor sa Cavite. Detalye, ibalita mo. RH27, Noche Kakas. Andy, walang nagawa kundi sumama sa arresting team ang isang wanted person ng Bacoor City PNP sa bisa ng warrant of arrest sa pinusasa ng akusado sa barangay San Nicolas 1 sa nabanggit na syudad. Kinilala ang naaresto na si alias Richard, residente ng barangay Aniban 2 sa lungsod. Nagugat ang pag-aresto ng iutos ng Bacoor City MTC Brastring hulihin si alias Richard sa kasong attempted homicide. Ngunit batay sa nakasaad sa arrest warrant, pinayagan si alias Richard na makapaglagak ng bail sa halagang 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa kananan sa Pilipinas, DCI. Ako si Natika Kasultuloy sa pagbabalita at ulit sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. Samantala, iminumungkahi ng Kamara sa pamahalaan na matiyak na mayroong access sa Financial Literacy Program ang mga overseas Filipino workers. Ito ang sinabi ni OFW Party List Representative Marisa Magsino kasunod na inilabas na ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umaabot na sa 37.2 bilyong dolyar ang remittances noong 2023. Mas mataas ito ng 3% sa naitalang 36.1 bilyong dolyar noong 2022. Dapat aniyang mabigyan ng diskwento ang mga OFW sa remittances na binabayaran nila para mas malaki ang napupuntang padala sa kanyang pamilya sa Pilipinas.
Samantala, pabor ang ilang may-ari at nagmamaneho ng electronic bike o ang tinatawag nating e-bike na iparehistro ang kanilang masakyan sa Land Transportation Office. Sa panayam ng DZRH sa mga e-bike driver sa San Juan City, karamihan sa kanila ay rehistrado na ang sasakyan sa City Hall. Mahalagaan niyang may basihan sila sakaling mahuli o maseta sila sa kalsada at bukod dito, para rin umano sa kanilang kaligtasan sa lansangan ng pagpaparehistro. Una nang sinabi ng MMDA na target nilang tanggapin hanggang ngayong araw ang PULS o panukalang ordinansa ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila hinggil sa pagre-regulate ng mga e-bike sa lansangan. Sa kabilang dako naman, 2 katao ang namatay sa Quezon City dahil sa dengue. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Unit, 469 na katao ang tinamaan ng dengue sa lugar mula Enero hanggang Pebrero 10 ng taong kasalukuyan. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan na magtungo kaagad sa pinakamalapit na health center kung nakararanas ng sintomas ng dengue. Kabilang dito ang matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pagkahilo, pagsusuka at pagkakaroon ng rashes sa buong katawan. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH! Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto, makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Inaasahang magtatapos na sa Marso ang nararanasang malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng matapos na sa kalagitnaan ng Marso ang pag-iral ng hanging amihan. Batay sa Weather Bureau, easterlies o ang mainit na hangin mula sa silangang bahagi ng bansa ang patuloy na iiral hanggang sa Biyernes. Pero posible umanong bumalik ang amihan sa weekend o sa susunod na linggo. Dakuha natin balita sa labas ng himpilan. Nigeriang tulak umano ng droga na aresto sa bypass operation sa Las Piñas City. Detalye, ibalita mo RH27 Noche Kakas. Andy, nabingwit sa patibong ng mga operatiba ng Las Piñas sa PNP ang isang Nigerian national na umano'y tulak ng droga sa barangay Talundo sa lungsod ng Las Piñas. Kinilala ang Nigerian suspect na si Christian Ubatuiku, 43 anyos. Ayon sa report ng Las Piñas City Police Station Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Police Captain Rodolfo Delmindo, nasa listahan umano nilang high value individual ang foreigner kung saan involved sa pagbebenta ng illegal na droga. Nasabat sa operasyon ang umano'y 30 grams ng shabu na aabot sa 204,000 pesos. Nakumpiska rin sa lugar ang isang mouse kulay dilaw at isang Oppo unit na cellphone na ginagamit umano sa illegal na aktibidad. Maharap naman ngayon ang dayuhan sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa Nunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Noche Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas.
Samantala, inilabas na ng Philippine Postal Corporation ng personalized centenarian stamp at commemorative cover para kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ipinakita ni Postmaster General Luis Carlos ang stamp at commemorative cover noong nagdiwang si Enrile ng kanyang ika-100 karawan sa Malacanang noong Pebrero 14. Ayon kay Carlos, pagpupugay ito kay JPE na higit 6 na dekada na ring nagseserbisyo sa bansa. Ang paglalabas ng personalized stamp kay Enrile ay base umano sa Centenarian Act of 2016 na nagbibigay ng dagdag na benepisyo at pribilehiyo sa Filipino centenarians. Inalis na ng China Coast Guard ang ilagay nitong floating barrier sa Baho de Masinloc. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila nito ay nananatili pa rin ang presensya ng mga dayuhan sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay Commodore J. Tarella, ang paglalagay ng China ng floating barrier ay iligal dahil hadlang ito sa hanapbuhay ng mga mangingisda. Matatandaang naglagay na rin ang CCG ng 300 metrong haba ng floating barrier sa Baho de Masinloc noong September 2023 upang pagbawalan ng mga mangisda na makapasok doon. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, patuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.